Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasalamat at natatanging kaibigan nila Cardeno family, Albert Absoy at pamilya, Mirna Lumba at pamilya, Let Tarlac at pamilya, Mary Ann Silverio, Joseph Mary Grace John Paul, Cabigaw family, at hindi sina Aurora Silugan at pamilya, Lisa Santiago at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, May Ann Sabion at pamilya, Bernadette Alcauce at pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Dr. Abetsaida Balag at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Maria Quirol at pamilya, Edgardo at Aida Culanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Dr. Jun Mendoza at pamilya, Renet David de Leon at pamilya, Bel Artagati at pamilya, Alicia Arcega Villacusis at pamilya, Mina Digoro at pamilya, Juanet Evelyn Salazar at pamilya, Sally Celine Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya, Pindy ng ETV Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rufino Pegsulit, Cesar at Dolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan na Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard de Guzman, George at Vincula at pamilya, Camila Sarokino at pamilya, Piling Villarrema at pamilya, Oliver at Sheila Bernabe at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Rowena Villero at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Villarrema at pamilya, Joanna Morales at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Dayan G. Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Dumari at pamilya, Gima John Rinden, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynate Ilavo at pamilya, Dr. Unaisa Catrina Manera at pamilya, Maria G. Adap, Dr. Ken Alap at pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alet Ivon Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayugong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Quality Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsulpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila, Evelyn Pasito, Eloisa Villamil, Dorisel Feliciano, Dr. Celia Mendoza, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Ben Rizal, Joan Perez, Capistrano Manegro, Samantha Osea, Maria G. Cruz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia J. Ronquillo, Marian Marbilla, Cheryl Del Mundo, Jodith Santiago, Lito Soriano, Timoteo Olivera, Adora de Leon at pamilya, Nida Daina Ambunan, Leonardo Brera at Rolye, Madeline Villarrema, para sa kaarawan ni Maria Rosana Gaa, Father Alan Antonio, Father Ejerci Sulit, Herman de la Cruz, Herman Jesus, Mamerto Dalsen, Anis Bagtas, Kate Arevalo, Licia Isabel Avenia, at din si Marlene Tronco, para din sa kagalingan ni Desiree Kate de los Santos at Joey Dumba, para sa ating mga kapatid na yumauna, sina Ricardo, Sinidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Poloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Marian Angelo, Maricel, Jose, Pinora, Alejandro, Sofia, Unita, Roy, Justin, Lucina, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Luis, Amado, Decanor, Elena, Cecilia, Felisa, Clarita, Edgar, Avilino, Edgar, Paciencia, Maria Asuncion, Guillerma, Vida, Luzgarda, Eduardo, Flora, Angela, Teresa, Unita, Carmen, Luciano, Ananias, Anacleto, Maria, Filomena, Francisco, Victoriano, Consuelo, Marcelo, Josefa, Jeffrey, at hindi ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga namayapang mga ligtor
ng diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalib ng kanang Diyos, kaya lumulog tayo sa mga waing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Silubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalian yung mga masalaming magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at pagdumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay napakita kasama ng banal sa piling niya. Pagundangan sa aming pagdiriwag na masaya sa paggaboy ng aming gayong sinasamba. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Kanila'y ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang iyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang gambalang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Tinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pagkakuhak ay matagpuan ni siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ay mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon din pinansin ng Diyos ang ipagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon inilutos niya na magsisi sila talikdan ng kanilang masamang pamumuhay, sapagkat tinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang tao iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng na nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpuri magdiwang, kasama mo noong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki,
sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lupa. Ang karakilaan ng Diyos at paggamit ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan niyo ang buong katotohanan. Sapagat magsasalita siya hindi sagad ng kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagat sa aking pagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabi sa aking pagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapahayag sa atin ang matimyas na pakikipag-ugnayan ng bawat isang persona sa tatlong persona sa isang Diyos, ang Santisima Trinidad. Kaya alam natin sa ating mabuting balita, binabangit sa atin ang tatlong persona na ito. Kaya nga po sa Ama, nagmumula ang lahat ng sinasabi ng anak at ang anak naman, ito ang kanyang ipinapahayag sa lahat ng mga taong kanyang nakakasalamuha, sa lahat ng mga tao na kanyang pinagdimisyonan. Ang salita ng Ama, ang kanyang palagi ay pinapahayag sa kanila. Samantala naman mga kapatid, ang Espiritu Santo naman ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao upang gawin ang nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po may iisang Diyos, may tatlong persona, magkakaiba man ang persona sapagat magkaiba ang Ama at ang Anak at hindi ng Espiritu Santo, subalit iisa sa pagka-Diyos at hindi naman magkakaiba man sa kanilang misyon, magkakaiba man sa kanilang gampanin, subalit iisa naman ang kanilang pagkilos. Kaya nga po ang Ama ay tinatawag natin manlilikha, samantalang ang Anak ang manliligtas, samantalang Espiritu Santo naman ang tagapagpabanal. Magkakaiba ng misyon, magkakaiba ng gampanin, subalit iisa ang pagkilos, sapagat palagi sa gawain ng paglikha, naroon ang Espiritu Santo, naroon din ang Diyos Anak. Sa gawain ng pagliligtas, hindi si Jesus lamang ang naroon. Naroon din ang Ama, naroon din ang Espiritu Santo. At sa pagpapabanal, di lamang ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa ating lahat, kundi naroon din ang Ama at hindi ang Anak. Kaya nga po iisang pagkilos sapagat sila'y binubuo ng iisang pag-ibig na matiyas. Kaya nga pong sabi sa atin sa mabuting balita, sapagat iisa ang pagkilos, ang lahat ng sinasabi ay ukol sa kabutihan at katotohanan. Kaya nga po hindi po pwede magkaiba-iba ng tungkol sa pagsasalita, sapagat ang kanilang palaging tinutukoy ay ukol sa kabutihan na para sa bawat isa sa atin, ukol sa katotohanan na dapat natin malaman. Kaya nga po sabi sa atin, kung tayo ay tumakas sa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin, tayo hindi dapat panahanan ng kasinungalingan, kundi dapat tayo panahanan palagi ng katotohanan. Kaya nga po sa atin dapat magmumula ang mabuti, ang totoo, at hindi ang masama, hindi ang kasinungalingan. Kaya nga po kapag tayo kumakampi sa kasinungalingan, kapag tayo kumakampi sa masama, isa lamang ang ibig sabihin nito, nilalabanan natin ang Diyos na ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, tinatawagan tayo ng ating Panginoon na sana maging mabuting halimbawa tayo ng pamumuhay ayon sa katotohanan at kabutihan. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang ipinapakita at hamon sa aming mga pari, lalo din kayo na aming pinagdiriwang ang aming 14 na taon sa pagkapari ko. Kaya po noong 2006, amin kami naordinan na pari dito sa ating Diocese ng Malolos. Si Father Neil Sevilla, si Father Oscar Duran, si Father Reboy Nabong, at hindi po si Father Fidel Raura, at ang inyo pong abang lingkod, at hindi po naman ay si Father Joseph Cruz. No? Kaya po sa aming anim, ito rin po ang tagubilin ng aming obispo sa amin, na kami magpahayag, hindi nang ukol sa aming sarili,
o ay magpahayag kami ukol sa katotohanan na ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya nga po kami mga pari ay kami po'y daluyan lamang ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kami daluyan lamang ng mensahe ng ating Panginoon. Hindi kami ang mensahe at lalo hindi kami ang Diyos. Kaya nga po kapag kapos sa mga parokya, bagamat may magandang ugnayan minsan sa pagitan ng mga mananampalataya at ng mga pari, ay sana'y magkaunawaan. No? Kaya nga po kahit na minsan, pero hindi namang hindi magandang pag-ugnayan, ay sana mapuno tayo ng pag-ibig sa halip ng pag-aamitan. Sapagat ang pinapahayag lamang dapat ng isang pari ay ukol sa katotohanan, ukol sa kabutihan. Kaya kapag po yung isang pari, ang ipinapangalandakan niya yung kanyang sarili, baka lumalayo na siya sa kanyang pagdimisyon. Kapag po yung isang pari, bumubuo na ng sarili niyang tao o gumagawa na ng sarili niyang fans club, hindi na po pari ang kanyang dapat na gawin sa buhay. Bakit? Sapagat ang ginagawa na niya ay pag-aartista. No? Kaya nga po mga pari, hindi po artista, hindi businessman, kundi ang mga pari ay dapat na magpakapari. No? Kaya po yung mga pari, hindi rin po kontratista, kaya nga po ang mga pari ay dapat na nagpapahayag ng ukol sa katotohanan, ukol sa kabutihan mula sa ating Panginoon. Kaya din po naman mga kapatid, no, ang ipinapangalandakan ay ukol sa Diyos, hindi ukol sa sarili lamang. Ang ipinapangalandakan at pinagbabalaki ay ang bida ng kanyang buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa mga oras na yung isang pari, yung sarili na niya ang ginagawa niyang bida, pinapalitan na niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Baka nagiging malabo na sa kanya yung kanyang misyon na iniyakang sa kanya ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay paalala sa atin na kami ay daluyan lamang, kami ay mga tagasunod lamang hindi kami ang bida. At hindi po naman kapag po sa isang parokya ay yung mga pari po ay nagsasabi ng ukol sa katotohanan, nagsasabi ng ukol sa kabutihan, ay kung meron pa pong tinatamaan, hindi po intentional yun. Kaya nga po ang sinasabi lamang ay ukol sa mensahe ng Diyos. Kaya kung tinatamaan ka, hindi sapagat tinatamaan ka ng pari. Kaya minsan, baka tinatamaan ka, nagpapaalala na ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pari. Kaya nga po hindi ka pinepersonal ng pari. Baka yung Diyos ang tuwiran, nagpapaalala sa iyo ng mga bagay na iyong nakakaligtaan. Kaya sa mga pagkakataon na yung pari, ginagampanan niya yung kanyang kampani, huwag sana tayo magagalit, huwag sana ikasasama ng ating loob kapag minsan nasa sagasaan tayo. Sapagat kahit naman po ito'y masakit para sa atin, sapagat ito ang katotohanan, kinakailangan pa rin ito na ipahayag ng isang pari. Sapagat ang katotohanan ay laging hindi tinatago, ang katotohanan ay palaging inilalantad. Kaya nga po may masaktan man o kaya naman ay may matuwa man, parehong katotohanan ang lahat ng ito. Sapagat kailanman ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kaya yung katotohanan ngayon, kinabukasan ay kasinungalingan, hindi talaga totoo yun. Sapagat ang katotohanan, kailanman ay palaging totoo. Sapagat mga kapatid, ang katotohanan ay nagmumula mula sa ating Panginoon. Kaya kung ang Diyos ay hindi nagbabago, gayon din ang katotohanan. Ang katotohanan noon hanggang ngayon, katotohanan pa rin. Kaya nga po mga kapatid, ganon din sa mensahe ng ating Panginoon. Magkakaiba lamang ng pagpapaliwanag, sumalit ang mensahe ng Panginoon noong unang araw pa, ito pa rin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Hindi nagbabago, sapagat ang Diyos ay hindi nagbabago, sapagat ang Diyos ay palagi nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ang dapat natin sundan, ang dapat natin na mahalin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kapag kapo'y mga parokyano, ang natutunan lamang nilang mahalin ay yung pari lamang, baka yung mga parokyano nagkukulang din sa kanilang sa linaw ng kanilang dapat na sundan. Sapagat ang Diyos ang tunay na dapat na minamahal. Ang mga pari ay instrumento lamang. Kaya nga po kumisa nakapagtataka, no? Kapag halimbawa, sabi mga pari, lagi naman po kami lumilipat, no? Kaya sa mga pari po, talagang wala namang isang lugar na pwesto, lagi po yan every 6 years. Kaya kapag po mga assistant, every year, maximum na yung 2 years sa ating present na Synod of Malolos na ruling, ay kapag po lumilipat, mga kapatid, no? Ay talagang natural yun.
Kaya na kung isa, meron ibang mga parokyano, lumipat lang yung pari, parang yung pananampalataya niya, lumipat na rin. No? Bakit? Ang sinusundan yung pari. Ang tignan po natin, hindi po yung pari, ang sinusundan natin dapat ay si Kristo. Kaya kapag kapalimbawak, yung pari, nalipat na ng pwesto, nalipat na ng destino, yung ibang mga parokyano, lumilipat na rin ang sinisimpahan. Kaya nga pong sinasabi sa atin, nagsisimba ka, hindi dahil sa pari. Nagsisimba ka ng dahil kay Kristo. Nagsisimba ka ng dahil sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang dapat na maging malinaw sa atin, ang Diyos ang pinagbubulan ng katotohanan, dahil dapat na maging tunay na lingkod ng katotohanan sapagkat tayo ay mga Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoon. At ang pari ay gabay lamang natin sa pagsunod na ito sa ating Panginoon. Kaya nga po ang dapat nating sundan, ang dapat nating pagpahalagaan, ang dapat nating sambahin, hindi yung kapwa nating tao na lumigit ang isang pari, kundi higit sa lahat, ang Diyos na siyang dapat nakita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagat ang Diyos na ito ang magpapala sa atin na parating tayo sa kanyang kaharian pagdating ng panahon, kapag tayo naging karapat-dapat at naging kaaya-aya sa naging pamumuhay natin dito sa lupang ibabaw. Kaya nga po ipanalangin natin sa ating Panginoon na sana kung paanong pinangarangalan ng bawat isa, ang bawat isa atin dito sa lupa, ang pangarapin natin para kalantay ng Diyos pagdating natin sa buhay sa kabila ng dahil sa ating pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating amang nasa langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. Sa bawat panangitan ang ating tutugon, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga nahamak, mga tinatakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nandurusa naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Panginoon, lubin mong lalo pang ihayag sa amin ang banal na Espiritu, ang mga katotohanan ihayag ni Jesus na nabubuhay, na kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyong samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming likas sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kalubat ng aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay. Ipagano mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya nagbiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Dinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Ngayong pinagdiriwang paghahay ng Mesiyas ang maamong tupa na dumugos sa aming daan. Ang katawan ng anak mong sa krus na mayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahay ng akong kinalugdan. Ito ang nilugdating ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang damban at paring naghandog, siya pa rin ang tupang handog na inilupod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napalilito sa araw ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabalalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya ang pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinag-alihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, kaya handog para sa inyo. Kaya hindi naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyawot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maging kod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maningapin mo ang iyong simbang nagharap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, nileris namin obispo at ng tanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahinlay, nang may pag-asang sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagkalingin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay din sa daigdig ng kalulod-lulod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama din sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng hangin, kakanin sa araw-araw,
sa gusto at yadya mo dahil sa lahat ng masa. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang dinig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Oratory Pirata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinamumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga nilabuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na may pinapakilala mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makakapag mula sa dami naming pagkamakasalanan. Patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. mapagpalang Ama, kasi mo kami ng iyong mahal ng pagpapala at iyayaw sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Kakundangan sa kanyang pagpapakasakit at pagamatay sa krus. Papanginabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kalulatian sa langit. Piliin namin ito sa Madre Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalangin nawas sa atin. Amen.